Tara na sa mga kwentong pambata. Ang sorpresa sa picnic. Noong unang panahon, sa isang maliit at maginhawang kubo sa gitna ng kagubatan, nakatira ang isang masayahing batang oso na si Benny. Hello! Mahilig si Benny kumain, at higit sa lahat, gustong-gusto niya ang magpiknik. Isang maaraw na umaga, naisip ni Benny na maghanda ng pinakamalaking picnic kailanman. Naghanda siya ng mga sandwich, cookies, berries, juice, at kung ano-ano pang masasarap. Napakarami, kaya halos hindi na maisara ang kanyang basket. Dala ang kanyang umaapaw na basket. Masiglang naglakad si Benny sa kagubatan. Ang mga ibon ay masayang umaawit. Ang mga paru-paro ay sumasayaw sa hangin. At ang araw ay banayad na sumisilip sa pagitan ng matataas na puno. Sabik na si Benny makarating sa paborito niyang lugar. Pagdating niya sa isang maaraw na patag, nagulat siya. "Oh, may nauna na pala!" sabi ni Benny nang may ngiti. Nandoon si Bella, ang kanyang tahimik at masinop na kapitbahay. Si Bella ang kuneho. Nagplano rin pala siya ng picnic. "Hi Bella!" masayang bati ni Benny. "Hello Benny! Ang saya naman at nandito ka!" tugon ni Bella habang nakangiti. Umupo si Benny at inilatag ang kanyang handa. Umaapaw ang pagkain. Sandwiches, cookies, prutas, mga bote ng juice. Parang bundok ng merienda. Tuwang-tuwa si Benny at agad na kumain. Hindi napapansin ang kalat. Abala siya sa pagnguya. Hindi pansin ang kumakalat na mga mumo at natatapon na juice. Samantala, si Bella ay maayos na nakaupo malapit sa kanya. Ibang-iba ang kanyang picnic. Isang sandwich lang, isang maliit na bote ng juice, at ilang strawberries. Tahimik, maayos at masinop na kumain si Bella. Walang kalat, walang natapon. Maaliwalas at tahimik ang paligid niya. Di nagtagal, nagsidatingan ang mga maliliit na bisita. Ang mga langgam at insekto ay dumaan papunta sa mumo ng cookies ni Benny. Mabilis ang kanilang maliliit na paa, tila may mahalagang misyon. Lumilipad-lipad naman ang mga bubuyog sa paligid ng natapong juice. Ang kanilang maliliit na pakpak ay humuhuni habang sila'y palipad-lipad at lumalapit sa matamis na likido. Samantala, ang mga ibon ay abalang nagpapalipat-lipat habang sabik na tinitikman ang mga cookies na nakakalat sa kumot. Napatingin at nasorpresa si Benny sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang dating masayang lugar ay naging magulo at maingay. Ang maraming pagkain na buong akala niya'y magpapasaya sa kanyang picnic ay nagdulot ng isang malaking gulo. "Naku po!" Napatingin si Bella sa kanya nang may mabait na ngiti. "Benny, kung minsan, ang pagkuha o pagdadala ng sobra ay maaring magdulot ng gulo," mahinahon niyang sabi. "At isa pa, hindi maganda ang nagsasayang ng pagkain, Benny," dagdag pa ni Bella. Napatingin si Benny sa mga mumo, sa mga insekto, at sa natapong juice. Naramdaman niyang medyo nahihiya siya. "Tama ka," malungkot niyang sabi. "Hindi ko naman pala kailangan ng ganito karami." Dahil dito, nagkasundo silang magtulungan sa paglilinis. Pinulot ni Bella ang mga kumalat na cookies at inayos ang mga pwede pang itabi. Maingat namang tiniklop ni Benny ang kumot at inayos ang mga natirang sandwich. Nilinis nila ang mga mumo, pinunasan ng juice, at dahan-dahang itinaboy ni Benny ang mga langgam at bubuyog. "Pasensya na ha, wala na pong snacks dito," sabi ni Benny. Makalipas ang ilang sandali, muling naging maayos ang patag sa kagubatan. Malinis at tahimik.
katulad ng dati. Ngumiti si Benny, proud sa sarili. Sa susunod, sabi niya, magdadala lang ako ng sapat at hindi ako magsasayang. Tumango si Bella ng may ngiti at sabay silang umupo sa lilim ng puno habang pinaghahatian ang huling cookie na mas lalong sumarap dahil sa aral na kanilang natutunan. At habang pinapanood nila ang paglangoy ng mga ulap sa langit, busog ang tiyan at magaan ng loob. Alam nilang ang susunod na picnic ni Benny ay magiging sakto lang at iyon ang tama. The end. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi laging tama ang sobra-sobra. Maging masinop at pahalagahan natin ang bawat bagay, kumuha at gumamit ng sapat para walang masayang. Hanggang sa muli!